What's up mga kabahay? So ngayon namang araw, dito naman muna tayo sa Metro Clark. Sa Kamachilis yan, malapit lang dito rin sa amin. Malapit lang din sa Fiesta Dao o Fiesta Kamachilis, no? Meron lang tayo isang kabahay na ng kwarto rito, no? Nagpa-remodel doon sa taas. So siningit natin to. Maliit lang naman, pakita ko sa inyo. Tara, pasok tayo. Pero bago yan, sara muna natin yung gate, syempre. Okay? So hindi ko na itanong kung ilang square meter yung bahay, pero papakita ko sa inyo para ma-idea kayo. Ito yung kanyang garahe. Yan, dalawang palapag yung mga bahay dito. Magkakamukha lang. Pero yung sa harap, mas malalaki yung lote doon at saka yung kabahayan. So sa baba, ganito siya. Sila ma'am and sir na nag-tiles daw dito kasi berito, no? Nung araw. Yan. So ilang years na rin to na na-acquire nila. Tapos, naka-steel decking siya. So yun na rin naging silbing ceiling niya. Pintura na siya ng white, yung kanyang slab. Ito yung living area. Ganyan siya, dining, kitchen. No? Ito, pinagawa na lang nila to. Ito yung hagdan, original to. Then, pasok tayo rito. Yan, ito yung ginagawa namin dito. Kung mapapansin nyo yung pa-triangle na yon, ganyan dating orientation ng mga room. Hindi ko na na-vlog yun. So, isang pinto dito. And then, isang pinto side na to. So, tapos partition sa gitna, ibig sabihin, isang room to, isang room to. So ngayon, ginawa na lang to master's bedroom. Kinaisa na lang nila, sir. So kaya ang ginawa natin, sinara na natin to, wala na siyang pinto rito. Dito na lang magiging pinto niya. Alright? Tapos, ito na lang yung isang room. So bali dalawang room na lang sila. Gagawa tayo ng cabinet doon. Tapos ito nga yung drywall. Dito yung pinto, pero tatabasin pa natin to ng mga 25 cm. Para mag-cash yung ating 80 cm na hamba. Then magta-tile tayo rito. Tile planks din gagamitin natin. Ayan, nandyan yung mga tile. Style attic yung bubong. Ayan, mapapansin nyo. So ito yung nagawa namin. Hindi na ako nakapag-video kahapon. Pinatiktikan ko na rin yung yung flooring kasi nga makinis, no? Puro siya. So para maging makapit yung ating tile na gagamitin. Alright. So yun, abangan nyo yun mga kabahay. May closet nga pala rito at saka dito. Lalagyan natin yan. So abangan nyo yung mini project na ito mga kabahay hanggang sa matapos natin yung pag-remodeling nito. Alright? So nabuo na namin dito yung partition wall namin mga kabahay. At na-install na rin natin yung hamba natin o yung door jamb doon. Doon sa taas hindi pa namin talaga sinara. Kasi balak namin nilipat yung mga switch dati. Dadaling ko dito yan. No? Bubutas pa ako doon. So inuna lang naman talaga namin ito mabuo. Importante to kasi magta-tiles kami, no? Hindi namin ginawa yung magta-tiles muna kami bago kami nag-drywall. Kasi ang problema nun, pag magre-repair ka ng tiles, is nakaipit na sa ilalim ng drywall yung tiles. So kailangan mo na naman siya sirain o baklasin. So sa ganitong paraan, although matrabaho, tsaka medyo mas mahirap siya kumpara dun sa wala pang drywall. Sulit naman kasi pag magre-repair or magpapalit ka ng tiles, hindi mo nagagalawin yung drywall. Diyan na yan, no, mga kabahay. So, iikot, mas maraming tabasan. At ang ginamit nating tile, ganoon din no, kamukha ng ginamit natin sa mga project sa Amaya. Yung tile planks na kulay na ito, yan. Yan, simel yung bumabanat dyan. Siyempre, simula kami sa hagdan. Staggered na lang ginawa namin dito na layout, hindi na yung 1/3. Kasi nga, maraming tabasan. Masyado maraming tabasan yun, no. Yan, so dinedemo niya. Ganoon ang gagawin namin. So, mas masyadong magiging matrabaho at matagal magawa 1/3 family layout at maraming masasayang na tabas kasi nga maraming wall na iilagan, no? So, after nyan makapasok yung tile dito, pwede nang umpisahan yung closet dito tsaka doon sa kabilang kwarto. So, update na lang ako ulit mga bahay sa mga dating na araw or bukas. Okay, so update tayo dito sa tile work natin dito sa Metro Clark mga kabahay, no? So, ito na yung nagawa ni Melo. Pakita ko sa inyo, ayan na. So, kahapon wala pa yan. Hanggang dito, papasok dito sa kwarto na to. And then papunta na siya doon. No? Then after dito para yung mga cabinet, ma-assemble na natin. So yan yung update ngayong araw mga bahay. Alright guys, so ito yung ginagawa natin sa Metro Clark, no? Update lang tayo. Patapos na kami dito, no? Binabalik lang namin mga pinto, nakabalik na, at mga drawer, no? Kinalag kasi yan ng pinturahan. So handle na lang ilalagay namin dyan. Doon naman ilalagay na lang namin yung bolt. Yan. So ito yung pinto. Kulay gray din. Yan. Gray.
Then, ito yung cabinet, mga drawer. Wala na lang handle to. Ayan. Okay. Ito yung ating drywall. Then yung table. Ayan, computer desk natin. Nalagyan na lang yung mga drawer, tsaka yung isang pinto ito. So ito yung mga shelves natin. Ayan, no? So malinis na. Mag-grab na lang kami yan. So okay na mga kabahay. So update ko kayo doon sa pagtatapos. Ayun, what's up mga kabahay? So ngayon lang ako nakapag-update dito. Dati na namin itong ginawa. So may video ako dito. Dati kasi hindi ko na ito nakuha na nung natapos kasi nakasara na yung bahay na hindi na ako nakalimutan kumuha nung last day dito. So bumalik lang ako ngayon kasi nagpa-install ng aircon, sinamahan ko sila. So dito nga pala yun sa Metro Clark, Kamachilis, Mabalacat, Pampanga. Yung mga bahay dito ganyan. Parang European style ba? Oo, di ba? Parang ganun, parang European style. Mga ano yung bubong niya? Tigula o concrete yan, no, mga kabahay. Tapos ganyan siya, oh. Yan, yung parang canopy niya sa harap. So pasok tayo mga kabahay, pakita natin ng mga natapos dito dun sa nakaraan namin mga ginawa. Dito nga pala maglalagay sila ng aircon dito. Pasok tayo dito. Isa pa nga pala, nag-renovate din kami ng CR. Papakita ko na rin na hindi ito kasama doon sa video na nauna. So, bali ilalagay ko na lang yung mga fixtures nito. Ayan yung floor. Ito yung wall tiles. From Wilcon ito. Tapos meron tayong niche doon na malaki. Ayan. So, goods. Lagay lang tayo ng bathroom fixtures tulad ng shower, toilet, and lavatories. Okay na to mga kabahay. Ayan. Ang laki ng ginanda nito kumpara dun sa dati niya. So, yun nga. Akit tayo. Yun lang ginawa namin ngayon, pero yung dati, eto pa yun yung nakita nyo sa video nauna. So, yung floor tiles, eto na yun. Ayan, sakto, malinis na, no? Dito tayo sa, doon sa una natin video, mapapansin nyo, isang room lang to, ito lang yung pinto. Okay, dalawang room pala to, may pinto dito and may pinto dito. So, sinara yan, doon na, naging buo na yan. So, bago yun, dito muna tayo. Ito as is, ito na talaga yun. Ito yung cabinet, no? Si Billy Boy. Dito siya unang gumawa. So, simple lang siya, pero yan, simple lang, pero maganda. Marami siyang storage. So, yan. Meron pa siya dun sa taas. Ayan. Saro na natin. So, ganyan yan, no? Yung kasing slot na yan, malalim na. Automatic na malalim na talaga yan. So, nag-flat lang siya dun sa wall. So, mapapansin yung cabinet hindi nakalabas kasi slot na yan. Nakadesign para sa cabinet talaga or closet. Then, yung pinto. Pininturahan natin ng gray. Dating puti. So, gray and white lang motif natin dito. Pati yung mga window grills pininturahan natin. And then, ito yung dito sa may patibong niya. Slope. Gumawa rin tayo ng cabinet or closet, no? Na may dalawang drawer doon. Hindi na natin bubuksan. Kasi may mga gamit na. Ayan. Ayan siya. So, na-maximize yung space dito. Tapos yung tiles nga, ayan. Ganda, no? Yung tiles na ginamit natin dyan. Pinto. So, sara muna natin to. Ito yung partition wall na ginawa namin. So, dito nila install yung aircon. Ayan, bali ganyan siya. Tapos, ito pa yung ginawa natin. Yan, parang office table o computer table with drawer and storage cabinet. Meron ulit dito. Ayan. So, yan yun. Gray. Ganda na pagka-gray. Tsaka yung mga shelves na yun. Alright. So, next naman, papasukat natin to 4 window blinds. Korean blinds yung gagamitin dito mga kabahay. So, yun. Ayan, baba naman tayo ulit mga kabahay. Ayan, nandito tayo sa ibaba ulit. Shoutout natin yung mga nag-install ng si Buddy. Ito yung ating ka-Buddy. Install mo na kami kasi oh, i-plug mo yung may FB page to. Flongax. Ano pangalan? Flongax, Harandilla. Oh, ayan. FB page, Flongax Harandilla. Alright, so ito yung ating unit, AUX. Ayan. No? 1 horsepower. Alam ko Daikin ito eh. Ay, ano ba yung kasi hindi, meron tong sister company alam ko. Sister company ito ng Daikin. So, goods din to. Goods din ito. Ito yung unit niya, 1 horsepower. Ilalagay yung outdoor unit na rito.
Yan. Sa mga gusto magpa-install ng aircon, message nyo lang ako at i-relay ko kayo sa kanila. No? Ang presyo nga pala nito, 1 horsepower is 24,500. Kasama ng installation nun, yung bracket nandun kasama na, tsaka yung first 10 feet ng copper tube. So kung malayo yung paglalagyan niya, lalagpas ng 10 feet na gagamitin na copper tube, yun ang additional nyo. So mura na yung kasi sa mall, siguro yung mga 24 nyo unit pa lang yun, wala pa yung installation mga kabahay. No? So, yun nga, nandito tayo sa Metro Clark, Camas Chiles, Mabalacat, Pampanga. Alright, so hanggang dito na lang mga kabahay at salamat sa panonood.